Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC Detention Center. No? Ang boba ni Sara. Hindi talaga siya marunong mag-ingat, no? Nung nagsabog sa ang Panginoon sa mundo ng pagiging angat, sinalo ni Sara Duterte lahat. Jailbreak. Prison break ang peg. Nasobrahan na naman sa Netflix tong si Sara Duterte. Kasi kung hindi niya pa ho alam, kasi medyo matagal na nanahimik tong kwento ni Rodrigo Duterte. Pero mabubuhay namang muli ngayong September kasi next week September na. At sa September 23, ito po yung kauna-unahang hearing tungkol dito sa kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Parang arraignment yata itong mangyayari sa September 23, Confirmation of charges ang tawag nila. Kasi yung confirmation hearing, tapos na. Nangyari yan nung March. So, tatanungin na siya, magpapakitaan na ng ebidensya, tatanungin kung guilty or not guilty, etc. etc. So, yun, sa arraignment na mangyayari lahat yan. Sinabi po ng partido ni Rodrigo Duterte na nag-request uli sila ng interim release. To an undisclosed country. Sabi, Rodrigo Duterte's defense team has renewed their request for the former president's release into an undisclosed territory subject to any conditions deemed appropriate by the ICC. In a heavily redacted, so malamang sa malamang, daming binura dito. Parang wala ka na mababasa, puro blank na lang na kulay itim. Duterte's counsel Nicholas Kaufman conveyed the said appeal. For the sake of clarity, the defense informs the pretrial chamber that the redacted continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte into its territory and to enforce conditions of release, ang sabi po nung dokumento. All the prosecution's objections to the redacted serving as a receiving country for the purpose of the interim release are either negligible or negotiable, sabi. Hindi na pwede naman doon, hindi pansinin at pwede rin pag-usapan yung mga kontra ng prosecution. Ito naman si Nicholas Kaufman, parang hindi binasa yung yung sagot ng prosecution doon sa interim release. Grabe naman. Pero syempre, gusto niyang palabasin na hindi na importante yan. Trabaho ng abogado na maliitin ang argumento ng kalaban niya. Oo, na-experience ko yan first hand. Actually, maraming sinasabi to si Kaufman eh. Marami pa siyang sinasabi. Ito pa isang sinabi ni Kaufman. Sabi niya, Kaufman is confident on Duterte's interim release before the confirmation hearing. Ayan. Sabi niya, personally speaking, I'm always confident. I can only speak for myself. I cannot speak for the judges. We have a judicial process. We've done the best we can. We've argued everything possible. And we just hope that the judges will agree. Wait lang, bakit parang hindi siya sigurado dito sa kanyang statement? Kasi dito sa headline, ang sabi, confident daw si Kaufman na mapapalaya si Rodrigo Duterte bago ang kanyang confirmation hearing. Tapos biglang dito sa huli, sa statement, sa actual statement, ang totoong sinabi pala niya, I'm always confident. Pero we just hope. Confident naman ako sa ginagawa ko, pero hindi natin kontrolado yan, guys. Parang ganun yung sinasabi niya. Kaufman said the chambers usually rule on such requests quickly, often making a decision within a week or two. So mga kababayan, we can expect ang ICC po ay magdidesisyon ngayong September bago ang kanyang confirmation hearing sa September 23 kung si Rodrigo Duterte ba ay pagbibigyan sa kanyang interim release or hindi. At this juncture, at this point in the story, papasok yung sinabi ni Sara Duterte. Kasi nga daw, mabilis daw kasi magdesisyon ang ICC. So nagsalita ngayon si Sara Duterte ng isa sa mga kabobohang statement na naman niya na mukhang magpapabago sa isip ng mga huwes ng ICC.
Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin, jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC Detention Center. No? Parang sisa lang eh, no? I-jailbreak na natin lahat. Nag-aayos pa ng buhok ni Sarah. Sisa yarn. Basilio. Crispin. Ang boba ni Sarah. Hindi talaga siya marunong mag-ingat, no? Nung nagsabog ang Panginoon sa mundo ng carelessness, sinalo ni Sara Duterte lahat. Nung nagsabog ang Panginoon sa mundo ng pagiging angat, sinalo ni Sara Duterte lahat. Jailbreak. Prison break ang peg. Nasobrahan na naman sa Netflix tong si Sara Duterte. Kidding aside. Ang malalaho kasi dito, nakalimutan ho ni Sara Duterte na siya ay vice-presidente. Vice-presidente ho siya ng Pilipinas. At ang kanyang mga salita, ina-address niya yung mga citizens ng Pilipinas. In her capacity as a vice president. Huwag niyo hong kalimutan, mga kababayan. Si Sara Duterte, kapag nasa abroad siya, lagi niyang sinasabi na nagtatrabaho siya. So, ibig sabihin mga kababayan, ginawa niya itong statement na ito in her capacity as a vice president. So, ngayon, ang sinasabi niya, parte ng kanyang trabaho ay udyukan ang 16 million daw na bumoto kay Rodrigo Duterte na sumugod ng ICC at i-jailbreak daw si Rodrigo Duterte. Baliw. Alam niyo kung bakit mali yun? Alam niyo kung bakit palpak yun? Kasi ganito. Ito, mga kababayan, yung sagot ng prosecutor doon sa interim release request ng Duterte, June 23, 2025. So, mga kababayan, kung isipin nyo yung date, matagal na pala yan, coach. Bakit mo pinapakita sa amin yan? Exactly the point. Matagal na ho ito at dapat nabasa na to ni Sara Duterte. In his capacity as the former president of the Philippines, Mr. Duterte held the highest political office in the country for a period of 6 years. As a result of this position, Mr. Duterte has maintained a network of support from powerful individuals within the Philippines. Further, many of Mr. Duterte's associates, including his family members, remain in positions of power with access to powerful domestic networks. Ayan. This includes his daughter, Sara Duterte, who is Vice President of the Philippines, and has made her position clear that she views her father's detention at the court as illegitimate. Further, in his filing before the Philippine Supreme Court, Mr. Duterte's counsel highlighted his current strong influence over the police in his hometown of Davao, the same police department that the prosecution alleges was involved in murders at his discretion during the mayoral period. Siguro naman naiintindihan ni Sara Duterte yung nakasulat dito. Pinangalanan na nga si Sara na isa sa mga makapangyarihang individual dito sa Pilipinas. At dahil makapangyarihan sila, pwede nilang manipulahin ang sistema dito sa Pilipinas. Imagine nga, Supreme Court